Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. Yoo! Mga I love you ko, ayan. Welcome back sa ating new episode dito sa Nyaga. Parang nabubuo lang eh. Anyway, bago tayo dumako sa ating first story, syempre, mag-a-ads muna tayo. Yun na naman ginagawa ko dito eh. Diba walang ads tayo dito sa Jotapay? Edi, Sofian ko ads tayo. Ayan. Gagahit tayo ng Namajane shades. Ayan. Harang lighter lang atake ko. Or very lighter lang. Wala eh. Napaisip pa eh, no? May lighter ka? Wala. Actually, I don't smoke. So anyway, dumako na nga tayo di Jimmy. Move mo na yan. Move mo na. Move mo na. Okay, DJ Mod. Bala ka sa buhay. So, ang ating first story for this episode is category is a tearjerker / BL / horror / dilubyo. At ang kanyang titulo dito is Bakit ako ang nauna sa kanya sa dilim? So, anong gagawin? Let's read it! Oh. Sabi niya dito, hello Sophia, nag-iisa ka ng creator na namamansin. Ang story ko ito ay first time ko lang i-share ma. Okay. So, I think meron tong trigger warning. So, ang disclaimer lang, may trigger warning tayo dito. Hindi ko pa masyado siyang nare-read in full, scanning lang. Pero parang may nararamdaman ako eh, no? Parang tao. So, anyway, let's move on. Nakakilala kami ni Lost online, to be specific, sa Nyaji Satellite last 2024. Nag-reply siya ng sa note ko and the rest was history. Naging mag-talking stage kami for almost 2 months at after that, naging kami ma. Parehas kaming busy na tao but he makes sure na may time siya for me, ganun din ako sa kanya ma. As time passes by, mas naging comfortable kami sa isa't isa kaya nag-starting kami mag-call, mag-video chat, and everything nice. It went too smooth to the point na hindi ko na malaya na tumatagal na kami sa ganung situation. Fast forward British accent. Gusto niya makita kami pero the time sobrang busy ko kasi final weeks na namin. Kaya ang sabi ko, i-reschedule na lang niya. After that, ilang days niya akong hindi kinausap and akala ko na-ghost na ako. Not until I receive a bouquet from my friend. At ang sabi ng friend ko, kinuntsaba raw siya ni Lost para i-surprise ako sa bouquet. Sa bouquet. Tuwang-tuwa ako nun ma kasi may note yung bouquet na love. Sana tuwing makikita mo itong flowers, ako palagi ang maaalala mo. Naging maayos ang relationship namin the whole 2024. Not until 2025 came ma. Kagulo ng lahat. He always wants to meet as college student na limited lang ang time kasi nag-aaral at nagtatrabaho ko at the same time, naiinis ako sa kanya. Akala ko magkakaintindihan na kami sa situation ko kasi same lang din naman kami ng situation. Pero hindi pala ma. Sa tuwing nag-aaya siya na magkita kami, palagi na ako nagagalit at hindi siya kinakausap. Hanggang sa ganun na lang ang naging takbo ng relationship namin pa ulit-ulit ng mga ganon. March 2025 nag-break na kami. Through chats lang dahil napuno na ako sa kanya. Nagkasabay-sabay na kasi mga problem and everything not nice, siya ang naisip kong bitawan. Hindi dahil hindi ko siya mahal ha. Pero alam kong maiintindihan niya. And fast forward ulit, nag-reach out siya sa akin last May 2025 asking if gusto ko raw ba siyang balikan. Pumayag ako at mahal ko talaga siya Naging smooth ulit ang relationship namin at nag-set na kami ng date kung kailan kami magkikita at pag-uusapan ng lahat. Nitong June, ang una na pag-usapan na magkikita kami at magdi-date. Pero hindi natuloy, nag-adjust ng July, hindi rin natuloy, nag-adjust ng August, hindi rin natuloy. Alam talaga sila pinaka-hectic schedule dito So bagay, may kanya-kanya kasi talagang mga problem or everything not nice. So hindi naman talaga natin bahala ka. So let's move on. Ano ba tearjerker pala to? Noong August, di rin natuloy hanggang sa napagod na ako. Gumawa ako ng paraan para maghiwalay kami ulit.
Ginamit ko yung kaibigan ko na kinausap niya before para i-surprise ako. Nag-story at nag-post ako ng picture-aka namin na may caption na mahal kita. Nakareceive agad ako ng message galing kay Lost at kung ano-ano na pinagsasabi niya sa akin. Galit na galit daw siya. At noong mismong araw na yon, siya na mismo ang tumapos ng lahat sa amin. First at the Twister. DJ Mod? Isa sa maraming dahilan kung bakit kami nag-aaway yung palaging taliwas ang schedule namin para magkita. Nagsinungaling ako. Hindi ako busy na tao at kaya ko mag-make time sa kanya dahil mahal ko siya. Hindi lang ako pumapayag na magkita kami kasi poser ako. Oh my J. OMG. The Twister, guys. The Twister. Oh my God. Oo, ma. Tama kayo nang narinig. Poser ako. Paano nangyari na poser ako kung magka-call, sa video call kami most of the time sa relationship namin? Simple lang. Siya lang naka-open cam at naka-off cam ako palagi. Hindi niya ako pinipilit na mag-open cam sa tuwing mag-video call kami kasi sapat na raw sa kanya na marinig ang boses ko. At oo, ma. Poser ako. Hindi ko alam yun, ha. Hindi ko na scanning to kasi hindi ko na tinumbok yung Twister eh. Oh my God, that's so bad. Ayan ang dahilan kung bakit marami akong dahilan kung bakit ayoko siyang kitain. Second Twister, yung kaibigan ko na nakakausap niya to surprise me, account ko rin yun. My God. Oo, ma. Ako rin gumagamit nun, kaya walang surprise na nangyari kasi all this time, alam ko yun. Ako ang kausap ni Lost during that time para surprise sa sarili ko. Ako ang bumili ng bulaklak para sa sarili ko. Kung magtataka kayo, paano naman nangyari na ginamit ko ng picture ko noon ng kaibigan ko yung nasa story at post ko at naging dahilan ng breakup namin ni Lost. Totoong picture yon nung pinoposter ko at ng kaibigan niya. Pinoposter ko yung dalawa. Ginagamit ko yung isa kapag gusto kong pagsilos at lagi yung nag-work, ma. Hindi siya nakakalata na poser ako kasi ang buong katotohanan ay marami akong account na ginagamit para magmukhang tao yung pinoposer ko. Gumawa ako ng account na pinoposer ko yung buong pamilya niya mula sa nanay, tatay, mga kapatid niya. Lahat yon ako gumagamit. Hanggang ngayon pala may poser pa rin talaga, no? Kasi, di ba ngayon is parang dump, ganun. Anyway, madali naman kasi talaga gumawa ng poser nowadays. And kahit before. At ito na, wala pa pala. Ito pala yung next. Nagawa ko lang yun dahil mahal na mahal ko na siya, ma. Alam ko malino magamit ang mukha ng iba, pero alam ko kapag nalaman niya na hindi ako yung nasa picture-aka na kausap niya, alam ko magagalit siya at hindi niya na ako mamahalin. Totoo. Third Twister, natapos ang connection namin at hindi niya alam na poser ako. Bilang ko siya sa lahat ng poser social media ko. Friend pala kami ng ate at mama niya sa FB dahil kilala nila ako. Kilala sa katauhan ng pinaposer ko. September 7, 2025, nakareceive ako ng chat galing sa ate ni Lost. Nagulat ako kasi hindi ko na-expect na ganun ang message ang matatanggap ko. Nagpakauod si Lost. After 2 weeks na nag-break kami, dahil sa poser ako, ma. Hindi ako makapiniwala at ayoko maniwala, hindi ako umiyak. Basta ibabaw yung takot at kaba sa akin, ma. 2 days after na pagka-tegerit niya, tumawag sa akin ng ate niya. Nagkwento na after na kami mag-break ni Lost. Parang nawala siya sa sarili niya at hindi lumalabas ng kwarto niya. May nakita raw silang handwritten letter ni Lost para sa akin. Pinost at sinend nila sa akin yun. Masakit yung nakasulat sa letter pero hindi ako umiyak dahil kaba at takot talaga ang nangibabaw sa akin. Habang kausap ko yung ate niya, ma, naka-open ang camera at nakatutok sa kabaong niya. Samantalang ako, naka-off pa rin ang camera. Hindi pa rin sila aware na poser ako, natatakot akong umamin lalo na sa pagka-tegiret ni Lost. Dahil sa akin yun, ma. Ayoko malaman nila na baka-shegiret ang family member nila dahil sa akin, dahil sa poser ako at natatakot ako.
Walang araw na hindi pinipilit ng mama at ate niya na pumunta ako sa lamay, puro tanggi ako, sinasabi ko na hindi ko kaya makita na nakaburol na yung taong minahal ko at wala nang sense kung pupunta pa ako at dahil wala naman kami. Fast. For twist a third, last night niya, nagkalakas loob akong pumunta. Hindi ako nagpakilala bilang yung pinoposer ko. Nagsinulig ulit ako dahil ang pakilala ko ay classmate niya ako. Sumilip ako sa kabaong nila at napasabi ako sa sarili ko na, paano ba yan? Nagkita na tayo. Sabay ngiti ko sa sarili ko, pero yung ngiti ko ay may halong takot at kaba. Sa huling gabi niya, may eulogy na naganap. Namating yung time na pinray yung voice message ko as poser. Naririndi ako na pakinggan ko ang sarili ko nagsasalita at nagsisinungaling. Wala silang idea na nandito ngayon yung nagsasalita sa VM. Wala rin silang idea na niloloko lang sila, ma. Nakremate na sila sa kinabukasan at nandun din ako. Kita ko ang pagdadalamhati ng mga mahal niya sa buhay. Alam kong umaasa pa ang mama at ate nila sa darating yung hinihintay nila pero hindi nila alam na nandoon na ako. Natapos ng cremation ni Los at may green bones daw siya. Ang paniniwala nila kapag may green bones daw ang kinemate ay mabuting tao raw ito. Hinati ng family niya yung green bones ni Los. Gusto ko makakuha ng green bones niya kaya gumawa ako ng paraan. At kinausap ko isang bata ng pinsan siguro ni Los na nabigyan ng green bones. Nakabalot niya sa tissue, sakto sa tissue ako nadala noon at sinabi ko sa bata na gusto ko makita. Ang totoo, pinagpalit ko na yung tissue na hawak ko at tissue na may lamang green bones niya. Grabe mga pinagagawa mo, no? Diyos ko po! The lies. Hindi pa ito natapos ang story, ma. Simula nang inuwi ko yung green bones ni Los, pakiramdam ko palagi may nakamasid na sa akin. Lalo na kapag nasa kwarto lang ako. Hindi na rin ako makatulog ng maayos simula nun, ma. Sino ba naman makakatulog kapag alam mong ikaw ang dahilan na pagkategi ng isang tao dahil sa pagiging manloloko mo? Mawalang araw na hindi ako binabagabag ng ono-ono at minsan ay buong araw akong gising. Para akong praning dahil minsan naririnig na akong ano-ano at minsan pa kinakausap ko ang sarili ko. Ngayong gabi, pakiramdam ko na rin siya. Hindi bilang alaala, kundi bilang hatol. Hindi ko maiwasan ang presensya niya. Parang malakas na paalala na pagmamahalan ni Loko ko ay nagbunga ng kamatayan. At ako na ang buhay na saksi at nagdadala ng parusa. Hindi ko alam kung karma ito, ma, o nagsisimula pa na bang sumpanin lahat ng kasalanan ginawa ko. Isa lang maninaw na hindi ko na maranasan ang kapayapaan. Sa bawat gabi, sa bawat silid na tahimik, alam kong siya'y nandoon. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko siya, ma. At sa bawat hibla ng katahimikan, sa bawat malamig na hangin, naririnig ko yung boses niya, ma. Hindi mo ako kilala, ngunit ako'y palaging kasama mo. At doon ko na tuloy ang naramdaman na hindi siya nawala at hindi na ako nag-iisa. Proof of purchase below, I will also attach as many as I can to prove that this is based on my experience. And I'm not encouraging everyone to do the same. For her eyes only, dahil sikat yung family niya, dahil part ng government siya. So, yeah, chinek ko lang yung attachment na sinanya. Proof of purchase, pero it's a video raka. So, medyo it's confidential and it's private. So, hindi ko na lang chinek din. Dinilit ko na agad. So, kala ko lang kung like picture ka niya or kasi sinong poster yun na ginamit niya. Hindi ko makita. Wala siyang sinasabi sa akin kung sinong poster yung ginamit niya. And sabi niya dito is parang kilalang tao din yung kanyang yung kanyang lover. And that is so sad. Very sad, no? Yung manloko. Kaya please, wag niyang gagawin niya kahit sino man, okay? Kung hindi niyo kaya talagang, umelbow na, iwasan na. Grabe tong story na to. Like, okay. So, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod, let's move on. So, yeah, let's move on with our next story. Ang ating next category is komedya /SKL/kulaba. At ang kanyang titulo dito is halo-halo sa Mang Inasar. So, naalala ko yung chichirya nito pipiso na halo-halo sa Mang Inasar.
So, ano, sarap kaya nun. Parang lechong baka ba yun? Or parang, ay, hindi chicken pala talaga yung flavor. Kaya lang, woo! To start, ano yung tawag nun? Talagang UTI abot mo talaga sa sobrang alat nun. So, let's move on na. DJ Made, let's read it! Hami masupi aka DJ Mo, dami sobrang balat ang niti pairot na para bang beef loaf ang itsura kapag hiniwa gamit ang kutsara. Ha? Over mo sa pag-visualize. Hindi ko alam. Anong look? Yung kulay? Nabamalik. So, let's move on. So, this story is nearback lang, ma. Nearback 2016, ma, is itong panahon na nasa laylayan pa talaga ang buhay ko. Difficult pa talaga ang life. One time, sinama ko ng BFF ko sa Mang Inasar. Ito yung kasagsagan ng halo-halo pa nila. Nag-order na kami, ma. Ang request ko talaga nun ay halo-halo. So, mga tatlo ang in-order namin. While waiting, ma, nakita ko ang kabilang table na may bagets na kumakain ng halo-halo, pero tikim-tikim lang si bagets at di masyadong itong ginagalaw. Halata kasing nepo baby siya, ma. Mukhang mayaman, kasi kasama niyang lola niya na nakaupo lang din. At ma, ito na ang unang Tawis at DJ Mod. Burp. DJ Mod. Kaka. Ma, nung umalis na yung bagets, ma, bumuelo na nga ako. At kinuha ang sobrang halo-halo ng bagatsara sa kabilang table. Hindi mo nga mo. Pa-order ka dito din ng halo-halo. Hindi mo pa talaga. Ano ka naman sa fast food tayo? Bakit yung gano'n ka sa fast food tayo? Bakit naman ginit na? Ang ano yung nakakabastos yun eh. Baka sa boy mo. So let's move on. Ba't kasi lagi bahala ka sa buhay mo? So, let's move on. Ma, nung medyo bagets pa kasi ako neto. Ma, hindi talaga ako nahihiya. Yung best friend ko naman at nanay niya ay nagtawanan lang at ito na agad ang second Tawis at Did you mind? Kaka. Mahinatin na ng crew yung order namin, ma. Pero sa pangalawang balik nito, 2 halo-halo lang ang binigay niya sa amin. Bila na pa nose crunch ang mama ng best friend ko habang nagbibuilding rapport sa crew. Ano explain na 3 ang order namin. Nakita ko ang mukha ng crew talaga, ma. Bigla naging 3 na kasi yung halo-halo sa lamesa namin. Without him knowing na galing lang sa kabilang table yung isang halo-halo. Naawa talaga ako sa kanya, ma. Na parang kini-question niya, existence niya kung bakit naging 3 ang halo-halo sa lamesa na. Kahit ako di malilik. Sabi niya, 3. May isa na dito, ha. So, na-serve na to. So, ito mamaya isa-serve daw after meal daw. So, dessert to. Hydrogen! Or sagot gulaman? Ube? So, let's move on. Ma, ayun nga, ma. Naawa na lang ako sa kanya. Siyempre, ma, di namin sinabi na galing yung sa kabilang table. Ano to? Adi, cancel, mommy. Cancel, mommy. Tama na kayo basta ng kilikili ko na purchase ma kasi wala pa akong cellphone, no? Pare-pare sa email. Pag na-readed mo na, God bless. Yeah. So, ayun. Uy, kasi wag kayo magat-gat ng loves. Grabe din mo. Ano, may pagbagat-sara naman talaga ganon. It's normal. I think parang pagbagat-sara ka, no? Hindi ka naman talaga mahiyain, no? Parang, kung ano yung hihingi ka, di ba? Yung ganon, dalok. Parang ganon siya. Ganon. So, yeah, wala na akong laban dyan. Bakit alaman bumalik ako sa past, di ba? Sa pasted. Sa past, di ba? So, let's move on now with our next story. So, yeah, let's move on with our next story. Ating next category is BL/libido/medyo komedya. At ang kanyang titulo dito is, yay! Tropa Time! So, anong gagawin? Let's read it! Ano kayong Tropa Time? Sabi niya dito, yuhu! Hi, Mima, sana mabasa mo ito kasi wala lang. Gusto ko lang para sumaya tayong lahat. Hari sa mga igidas na puro ones at gnarly sa comment section, dead man na sa inyo, Meldy Bell. So, share ko lang yung story ko, Nearback 2016, ma. Bagets na pa kami nito, pero wala eh.
nangyari? May magagawa? Wala eh, nangyari na. May magagawa pa ba ako? So, ayun na nga, may naging tropa kong Oms Mima. TDH siya at amburapi ka rin niya, ma. Sa pagkakaalala ko ay maraming merlat ang nagkakagusto sa kanya at matagal din naging kaming magkaibigan, Mima, to the point na pati ang family is love niya ay kakasundo na rin. Or yung family daw nila magkakasundo niya. Weekends ito at pumunta ako sa kanila, nakagawin ko na yun na pumunta sa kanila pag weekends. O minsan naman ay si Oms ang pupunta sa amin. Mga bandang tanghali ito nangyari, ma, at wala lagi ang Moji ni Oms sa house, ma, kasi may fruit salad sila sa palengke. Okay, baka may tindahan. At ang Moji niya ang tao doon. Ang Moji naman niya ay OFW, Mima, so fast forward na tayo agad. DJ Mod. Magkatabi kaming humiga sa kamera ni Oms, ma. Ganon kami lagi pag magkasama before. Mima, lagi kami magkadikit na akala mo talaga super glue kami sa isa't isa. Habang magkatabi nga kami, nakahiga, Mima, ito na agad ang Towels Ater. DJ Mod, kalkal. Bigla niya akong kinulabit, Mima, sabay turo. Sa niti pirate niya, gamit ang mata at bibig niya na parang sinasabi niyang, wanna play with me? Parang, ganon? Ganyan ba yung sinyales? Ano sinyales? Uy, okay. So, let's move on. Nagets ko na agad siya noon, kaya napataas ang kilay ko, ma, kasi ang alam ko na talaga ay strata siya. By the way, alam niyang MLM ako, ma, or keki ako. Cool ba ako ng slight, Mima, kasi di ko na-expect sa kanya yon. Tinanong ko siya, Mima, anong gagawin ko dyan? Kamutin ko? Baho! Napangiti siya, ma, tapos kinuha niya yung kamay ko at nilagay sa niti pirate niya. Nagulat ako, Mima, kasi ang tigas ng batuta niya at pinagalaw-galaw niya pa ito, tumangutango pa. Nalimutan ko yung pagtayo. Alam mo yung pinapatayo-tayo niya na parang gusto na magwala. Mga ganon. Alam ko yon yung oo. Hindi ko na inalis kamay ko, Mima, kasi niti pirate na to eh. Magiging, bato pa ba? Hanggang sa tumas na yung libido namin, Mima, at sinabasa niya na ang nyortirot niya at doon na bumungad sa akin, tumambad ang niti pirate niya na parang puno ng naras sa laki na napapalibutan ng mga dark forest at kailangan tabasan sa kapal ng yulbol. Hindi tayo mo. Alangan namin nakapamag... Ano ko yan dyan? Ano yun? Grass trimmer? Ano grass trimmer? Yung laging ginagamit sa mga sa mga garden. Mortibo. So, let's move on na nga. Wala nang arte, Mima, pinang-arpap niya sa akin ng niti pirate niya at nahawak siya sa buhok ko. First time ko yun, ma, kaya parang naduduwal ako that time. Pero, maburapi ka naman, ha? Iniisip ko na para kumakain ako ng saging. Grabe, to the moon and back si Oms nun, ma, na parang ayaw niya nang tanggalin. Ang bibags ako sa niti pirate niya at pinahinto niya ako saglit, Mima, at nagpalip-tulalap kaming dalawa. Puno ng syukari sweat ang labi ko nun, Mima, at grabe rin niya ako ilip-tulalap, Mima, kasi parang matatagal na ata ang mga dilastra ko sa sobrang wild niya, ma. I envy you. Selos na naman eh. Gitara naman. Anyway, bahala ka. So, let's move on. After maglip-tulalap, pinang-arpap niya ulit sa akin ng niti pirate niya until maabot namin ang langin niya. Nagulat ako, ma. Kasi habang ino-arpap ko siya, bigla kami nalasahang para mapakla na amoy na ewan. Yun na pala ang white cast ni ma. Pinatok siya niya sa loob ng bibega ko, Mima, buti lang di umabot sa trangkeya ko. O try mo lagay sa takip ng RC. I-scoop. So, let's move on. Balak sa buhay mo dyan. Experiment nyo yun. Try mo kaya kunin muna. Kasi may dyan, AU times AG. Kunin natin yung hydroxide and niacinamide. So, bubuo tayo dito ng parang chemical reaction. And, so, let's move on. Yun na nga, ma. After na pangyayari na yon, naulit siya, ma, many times, ma. At favorite part ko yung nasa banyo ulit kami. Hindi ko nakikwento. Pagod na ako eh. Okay dito. Napabel na naman ako. Mel, di ba? Alam mo talaga, agawin namin yung mga experiences ni.
Wait, alam mo ko naagawin yung experiences. So, let's move on. Na-stop lang siya nung time na kinuha na siya ng pogi niya sa ibang bansa. OFW time. Now, Mima, hindi na kami ganun nag-uusap. Medyo awkward na rin kami dalawa pag magkasama, lalo na sa last year nung umuwi siya dito na nakita kami. Kasi ulit kami dahil friends pa rin family ko at family niya. Plus may jowa na siyang Marlat, si Oms now. Wala akong proof of purchase nung time na yun, Mima, kasi alangan naman i-vlog ko pa lahat o ipakita sa inyo, no? Sa mga igitas na nagsabing once sa tama na kilikili ko. Pero andyan ang picture ka ni Oms at yung Merlat for eyes only. Pa-reply ko sa mo to read it, pero sana sa TikTok satellite, yun lang sana, masaya kayo. Love you, Mima Sophie. Ay, sa notify ko na read. Okay na, pero ang pogi ng Oms. Yucky legit, yes. Hoy, na-excited din yung Oms wala din naman akong masabi. Anyway, kayo yan, bala kayo sa buhay nyo. So, alam naman, jumoin ako dyan. Eh di, bawal yun. bawal yan. Nistis ako. So, I think, this is SKL, our experiences nila. But, yeah, tropa time. Parang for me, it's a no for the tropa time. Pero siguro baka may mga lagkit moments na rin siguro silang dalawa. Kaya parang napag-usapan na nila na may mga ganong eksena na talaga. So, yeah. Bala kayo. Let's move on. Gawais na ba? So, yeah, this is our last story. Ayan. Wait lang, I adjust the patilya. Adjust the patilya. So, I think this is our last story for this episode. Ang kanyang category is SKL/alipido/kolaba/GL. At ang kanyang titulo dito is Mama Sita. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hi, Mima Sophie na sa'yo ng Sophie and Co/Dadumler at nag-iisang influencer ng amoy ng newsod at sa mga co-egators na malansa ang mga newsod. Please, may sabihin na Carpenter sa Notify Satellite mo to i-read kasi doon ako mas naging active. So, yeah, please hide my identity. This story happened on year back 2020. So, may bawakes na Merlat din na walang paglagyan ang kaerbogat. Kala mo full storage na eh. So, we go to different school and hindi kami legal. So, anytime, anywhere, tumataas ang temperatura namin. Hindi ko alam kung masarap ba talaga ako o favorite niya lang talaga umitiri ng oyster. Baka cravings niya yun. Huwag mo naman pagbawalan. Yun ano. So, ito na nga, pinuntahan niya na akin sa school at syempre first talk bago maglito lala. At yun na nga. Yung mga tumaas na nga ang aming mga... Yun na nga. So, let's move on. Tumaas na nga ang temperatura namin at nag-lava walk na kami sa lugar na yon. Since parehas sama kaming Merlat, wala makakalata na siya, pero lip-to-lalap muna kami at parehas na tumaas ang libido namin. Kaya habang nag-lip-to-lalap kami, naramdaman ko ng kanyang kamay sa aking palda at ma. Siyempre, El Nino na ang aking niya palda. Kaya pumayag na ako. Magaling kasi siya mag-ningerat. Kaya nagpa-ninger style na ako at patuloy ng pag-init ng paligid ay hindi pa rin siya nakontento at gusto pang no next level kaya umupo ako at nag-dive in na siya para iitiri ang oyster. Kala mo talaga siya na ang bagong sayo ng Mama Sita's oyster sauce. Ay, nilagay sa pansit, diba? Tsaka sa mga, ano yung vegetable? Ano vegetable yun? Chapchoy. So, let's... Sira pa naman yung lock ng NER. Dead man lang kami nung una pero bigla may nagbukas ng pinto na magiging bato pa ba? Medyo mijingay ng pag-eat niya sa pilot ko na narinig ng may mga sound effects. At sira pala talaga ang cubicle ma. Dead man lang kami nung una pero bigla nagbukas ng pinto sa nakulture siya kaming lahat. Parang gusto sabihin natin kailangan psst ba join? Umalis na lang ang Merlat na yon na parang nothing happened. Nabagansya sila. Then man lang kami kasi sino ba makapagpigil sa pintig ng ugat ng Nipay Larot hanggang sa na-achieve niya na ang La Nina. After nun, naglabawak na kami palabas sa NER at nagkita namin si Ate Rit na nakaside sa amin kaya iniinggit siya ng bawarat ko na may pa-wifi pa sa mouth para alam niya na-achieve namin ang La Nina. Char lang, Mima. Biglang pala. Kala ko naman tutulog ko. Inggit ka, no? Inggit. Bakit kailangan inggitain? I envy you. So, let's move on. Success kami.
And fast forward, nakauwi na ako at ito na nga ang flex ko. Sinend ko yung videolet sa BFF kong Merlet na nag-send na ako sa kanya before, kaya akala ko safe ang videolet. Pero, pagpasok ko sa school, may naririnig akong issue. Pinakalat na pala ni BFF ang videolaka namin, ma. Noong una, hindi ko masyado pinapansin yung issue. Inverter kasi akes me, ma. Hindi rin ako friendly, kaya dinededma ko na lang issue. And fast forward, patuloy pa rin ang ka-erbogan namin ng bawaret ko. Sa sobrang ka-erbogan, bumisita sa aming baler ang bawaret ko at pinapakita ko siya sa aking puji bilang schoolmate lang. At dahil nga may mga need tapusin na project, eme kaming classmates. Siyempre kung nag-uusap tungkol sa school projects, pero bigla na erbogan na si Bawa. And since sa quarterate kami pumayag na naman na kay Smag, nyarurot. Kaya ayun, ma. Munti ka na kami ma-Julie ng puji ko, kaya na culture shock ang puji ko. Parang gusto niyang, ano ba to? Na-culture shock ang puji ko dahil na Julie niya kami, ma. Walang bagansya dito, ma. At nagulat ako na gusto ni Puji na ipabarangay daw niya si bawaret ko. Kala mo talaga BFF niya si Cardo Dalisay, pero buti na lang hindi tinuloy ni Puji ang barangayan kasi ano naman si Say nun, diba? Kinain sila ang bawaret kasi ang oyster ko. Pero until now, ang oyster ko. Pero until now, okay pa rin kami ng bawa ko. So yeah, tama na kayo magandang kilikili ko. Walang purpose sa alam naman send ko sa yung video at habang ini-eatery ang nipahilarot ko. So I don't know, is it a true or fake or wansa or bahala ka sa buhay mo. Siguro, ang mali lang dito is medyo mag-ayos kayo mag-ayos or wag kayong yung mga erbog nyo, pero pigilan nyo naman. So, I think, ayusin nyo naman yung mga, yung dalhin ng nyarurot, diba? So, ayun na yung medyo mali dito and very wrong, no? So, make sure na walang makakapag, ng mga tao, nakakabastos, diba? So, pakiayos naman yung ganyan. Wag yung akong ano-ano. So, anyway, that's your experience. So, sana matuto kayo sa lahat ng mga experiences niya na bawal naman talaga in public. It's nakakabastos. Pero, yeah, wala na akong magagawa dyan. Buhay niyo. So, anyway, magagawa tayo, no? So, always think you're, in serious mode, no? Always think those people na, lalo na sa ganyang bagay, kasi hindi naman talaga siya public na ginagawa. It's, dapat sa private siya. And, yeah, diba? Kasi, yun nga parang, it's not, nakaka-disrespect, diba? So, syempre, galangin din naman natin yung ibang tao. And, syempre, galangin nyo rin yung sarili nyo. So, ganun na ba? Bigayan lang, no? Kung hindi, di kunin ko yung sa'yo. Ano ba? Wala nang ginawang tama dito. So, yeah, let's move on. Let's move on na. Ito ang gagawin ko. Add na naman. Woo! To find another story. So, yeah, thank you so much mga igiters sa pagsama dito sa ating news episode sa YT and sa Notify Satellite. So, yeah, please keep streaming, keep comment, share, like, and everything nice para matapos ito paghihirap ko. Kung hindi, amin ko na lang lahat ng mga tonsil stone nyo. Para para tapos na. Kasi, ayoko ni. Anyway, thank you so much mga I love you ko. Mag-ingat kayo palagi. And, what is your best is to... ano yung pinaka-best, nyo? May ask pala ako over mo sa ask. Hindi, ano yung pinaka-best is to rin nyo? Comment down below. Ano nga ba talaga? Like, from the previous natin. Kasi 43 na tayo. Episode 43 na no? So, gusto ko lang malaman para... Gusto ko lang. Alam nga naman... Hindi, kukumputin ko. Gusto ko lang ipapa-frame ko. Ito pala yung best. So, yeah, that's all. Tama na kayo magandang kilikili. Ang chika. Basta end na to. So, maliting end. Woo! To stop the video raka.